years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Siyempre marami po tayong pag-uusapan pa rin ngayong umaga. Ilan sa mga usapin po ay yung tungkol sa ating growth rate ng Pilipinas at ano ang mga binabalak ng ating pamahalaan, mga pinaplano para muling mapabilis yung ating growth rate ngayong 2024. At mamaya sa second half po, yung talagang pinoproblema natin, lalo na dito sa Metro Manila, kapag medyo lumalakas ang pag-ulan. Alam nyo na kung ano. Aalamin natin po yan sa second half kung talagang may kinalaman ba ang urbanisasyon dito sa Metro Manila kaya nagkakaroon ng mga malawakang pagbaha. Samantala, ako po ang inyong mga kasama sa kabuuan ng ating programa, Ven Blones. Napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band, ang Radyo Pilipinas 1. At syempre, napapanood po tayo ngayon sa ating FB live streaming. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. At huwag kakalimutan, napapanood din po tayo sa inyong mga TV Plus. Kung meron kayong mga Afford the Box channel, 45 to 49. At sa TV Plus channel naman po ay channel 3. At bago tayo magsimula ng ating programa ngayong araw na ito, meron munang situationer mula sa Candaba, Pampanga. Ang atin pong kasama na si Alvin Baltazar, kaugnay po ito ng pamamahagi ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng Palay Harvest Equipment at iba pang various government assistance. Mula sa Candaba, Pampanga, narito si Alvin Baltazar. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. So, Ben, anytime now ay nasa nating paparating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Mandili National High School, dito sa Mandili, Candaba, Pampanga, Ben. At ito ay may kaugnayan dito sa ceremonial palay harvesting at saka pagbibigay ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. At ibibigay dito, Ben, yung nakikita kasi natin dito, ilang mga piraso ng traktora at saka mga palay seeds. At magkakaroon mamaya ng ceremonial distribution
si Pangulong Marcos Oo. on a Saturday morning, Ben. Oo nga, mga Alvin, anong oras inaasahan na darating ang Pangulo? Ang pagkakaalam natin ay naririto na si Pangulong Marcos eh. Ang oras talaga ay alas 9. Pero bago dumating dito sa may gymnasium nitong Mandili National High School, ang alam ko meron pa muna ng mga ceremonial palay harvesting na isasagawa. So baka ongoing na ngayon, pero anytime now, nakahanda na rin dito yung mga magsasaka dito na tatanggap ng mga tulong dito sa may gym ng Mandili National High School. At paparating natin si Pangulong Marcos. Ben. Okay, sige. Magbabalik siguro tayo mamaya, Ben. As soon as dumating na si Pangulong Marcos at ilan sa mga inaasang makakasama ng Pangulo dito, of course, hindi mawawala si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel na isa sa mga pangunahing punong abala kung pag-uusapan ay food security na isinusulong ng Administrasyong Marcos. Mabalik tayo, Ben, mamaya sa magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagulat mula dito sa Candaba, Pampanga, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, maraming salamat kay Alvin Baltazar mula dyan sa Candaba, Pampanga. Antabayanan po natin ang Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanya pong pagdating doon sa mismong venue. Anyway, wala pa. Okay, sige. Doon sa ating unang bahagi, inaasahan po natin na makakasama natin ang Undersecretary ng National Economic and Development Authority o NEDA. Kahit via phone patch, kasi kaugnay po ito no ating growth rate no na ipinalabas ng yung datos na inilabas ng PSA o ng Philippine Statistics Authority. Medyo doon sa datos po ay nagkaroon ng konting pagbagal nitong 2023 no. Kung hindi tayo nagkakamali, 5.6% compared dun sa 2022 na 7.2. However, sabi naman po, kung ikukumpara ang growth rate sa ibang kapitbahay natin dito sa Asia ay nakakaungus naman daw tayo ng kaunti, no? So, base doon sa nakuha natin ng mga datos, like for example, sa China ay 5.2% yung kanilang growth rate. Kung hindi tayo nagkakamali, mamaya itatanong natin yan, ha? At 3.4 sa Malaysia. Ang Malaysia, parang nabasa din natin, nung nakaraan, nung 2022 ay mataas din no, yung kanilang growth rate. Pero ngayon ay naging 3.4. Although sabi naman po ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, no, kahit below dun sa ating target na 6 to 7%, no, yung ating 2023 growth rate, sabi naman niya, ay kasama pa rin ang Pilipinas dun sa sinasabi nila na isa sa mga best performing economies no dito sa Asia. Kaya eto, ngayon panibagong taon na naman po na pakikipaglaban natin para sa ating ekonomiya. So aalamin po natin, makakausap natin ngayong umaga kung ano yung mga maaring makatulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya ngayong 2024. Okay na? Ready na ba tayo, Bea? Okay na. So, maraming salamat sa ating panauhin ngayon mula sa National Economic and Development Authority o NEDA, si Undersecretary Rosemary Edilion. Undersecretary, maganda umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Yung pinag-uusapan po natin kasi kanina, Yusek, yung tungkol nga po doon sa ating growth rate, pero sinabi naman po ni Secretary Balisacan na isa pa rin ang Pilipinas sa best performing economy sa Asia. So ang tanong lang po natin ngayon, Yusek, ngayong panibago na naman po yung ating pakikipaglaban para sa 2024 ngayon sa ating ekonomiya. Ano ba yung mga sa tingin po natin ay maaring makatulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya ngayong 2024? At ano po sa palagay ninyo yung naging major factor or reason bakit po medyo bumagal ng kaunti yung ating growth rate? Yes, thank you po. Thank you rin sa katanungan para rin maliwanagan
may paliwanag din namin, no? Actually, hindi nga namin tinatawag na slowdown ito. Kasi kung matatandaan niyo po, 2022, ang growth rate nga natin mataas, no? 7.6. Yes. Pero yun po, coming from at 2021 na kumbaga low base po kasi in 2021. So expected mo na kapag mababa yung base, parang maliit na pagtaas, magiging malaki in terms of percentage. Oh. So, opo, ganun po yun. So, tinitingnan ko lang yung datos natin, no? Anyway. Sige po, yung ano kasi, so, nung ano po, noong pong 2021. Yan, 2021 po, okay. 2021 po, ang ating pong ang ekonomiya po natin noon, mga 19.4 trillion pesos worth. Tapos tumaas po tayo, ano po to nung 2019 po, na umabot na po tayo ng 19.5 trillion. So, kumbaga, bumaba po talaga tayo ng 2020. 2021, medyo umaangat ng konti. Yan, 2022, tumaas tayo. So 22 trillion po tayo noon. Tapos 2024 at 2023 po naging 24.3 trillion. So kumbaga tama lang po yung yung nagiging paglago natin kasi nga po mataas po yung pinanggalingan natin ng 2022 at saka kung i-compare niyo po sa 2021 talaga pong halos pareho lang po siya ng 2019. Yun po. Pero ang isa ring dahilan din ng nung mas mababa nga na growth rates kaysa inaasahan natin yung target natin 6% eh. Yung po kasing yung exports po natin ng goods negative po kasi ito. Yun. So sila po talaga yung yung naghila kasi nga ang natin ito ano po sila minus 7.3 po yun percent yung paghila nun. Kumbaga hindi nakabangon ng mabilis yung ating mga trading partners. Pero parang hindi rin enough time for our export sector na kumbaga magbago sila ng ng kung sino yung magiging trading partner nila at kung ano yung magiging input produce nila. Hindi po naman gano'ng kabilis talaga mag-change. So yun po ang naging naging dahilan kung bakit talaga nahilang pababa yung ating growth rate. So Yusek, hindi naman tayo dapat ganun kabahala kasi mismong si Secretary Balisacan nga, sinabi niya isa pa rin sa best performing economies ang Asia. At saka, Yusek, kung tama yung nabasa ko, ang Malaysia kasi parang bumaba sa 3.4 from dati, parang 8-point-something% yung kanilang growth rate. Ganun din po yung story ng Malaysia kasi nga 2022 galing sila sa 2021 na, may COVID pa tayo nun eh. Yes. So talaga lang po na malaki yung pagbawi ng 2022. Tapos pagdating ng 2023, medyo may konting stabilization na po yun. Ayun. So, ayan. So, ito na nga, Yusek. So, ngayon 2024, nabanggit ninyo doon sa mga ilang article na nabasa natin na yung inaasahan natin na magiging driver ngayon sa ating economic growth, o yung paglago ng ating ekonomiya ay itong turismo at yung mga infrastruktura. So, bakit po natin ito nasabi? Tsaka, sa paanong paraan po natin ito maisasagawa sa tingin po ninyo, Yusek? Tama po yan. So, tourism, para po kumpletuhin, tourism, yung pong ating IT BPM sector, tapos po yung construction. Yung nakita, di ba sinabi ko po kanina, bumagsak po yung ating exports. Negative 7.3 yun. Yes. Pero, yung pong ating export of services, na nandito yung turismo, tsaka yung IT BPO, 13.6% growth po iyon. So talagang pabalik na rin po yung mga international tourists natin at saka yung ating IT BPO nananatili silang matatag. So ang tingin namin ito, number one, for the IT BPO, tutulungan natin sila na yung pumanik pa sa value chain, mag-offer ng more, yung tinatawag namin higher value added na mga services. So pero kakailanganin din yan ng dapat marami rin silang mga skilled na highly skilled na mga magtatrabaho sa sektor. Kaya talaga pong
i-expand natin yung mga upscaling programs para sa digital skills. Tapos, sa turismo, actually, nakaabang na rin po tayo dyan, no? Kasi nga, yung Department of Tourism, meron na silang mga binibuild ng mga bagong tourism sites and tourism offerings. Mga product offerings na to do with yung mga culture, mga heritage tourism natin. Yes. Syempre mga ecotourism. Tapos alam niyo naman po na ini-improve natin yung mga airports natin. Yes. Tapos sa mga sa NAIA mismo. Oo. So, ngayong taon po yun na may improve na po natin yan. So, like I said, nakaabang na po to. Pati nga po yung mga travel protocols natin para po doon sa mga kababayan natin na nakabiyahe na, siguro nakita nyo na rin, naranasan nyo na rin kung gaano mas madali yung yung travel experience, no? Hindi ka na mag-fill up ng mga yung departure card, arrival card na saksakin na niliit na mga mga space na pagsusulat. Yun na lang. Yun na So, nga po, ano Yusek. na ba yan? Automated na po yan. Ayan. So, online na po yung mga gagawin na yun. Naku, Yusek, paano naman po yung hindi masyadong maalam dun sa online? Opo. Oo. Pag doon naman po, sa airport naman natin po, meron naman po po pwedeng tumulong sa kanila para dito. Meron naman po mga kiosk. Yan. Oo. Kasi nga, yung mga nakahanda na po doon. oo, kasi yung iba nga po hindi talagang lalo na yung mga medyo hindi po teki talaga, no. Pero ngayon kasi doon sa mga reports naman ni Secretary Cristina Frasco ng DOT, mukhang na-surpass nila, na taasan nila, no, yung kanilang target doon sa kanilang mga tourist arrival at saka yung revenue ng DOT. So, sa tingin ninyo, ano po yung naging malaking dahilan din nito, Yusek? Bumabalik na rin po talaga yung yung kumpiyansa ng mga turista sa sa pag-travel, no. Alam niyo naman po dati talagang una muna binawal naman talaga natin, Yes. no. Opo. Pangalawa nakita nila na kumbaga under control na natin tong COVID. Nandiyan na rin naman yung mga treatment, tapos nakita nila na mga Pilipino mismo bumalik na rin sa pagbiyahe-biyahe. So nakita nila na na safe na po. Safe na talaga, no. So ang laki ng ang laki ng tiwala din namin na magiging talaga to growth driver yung ating turismo. Kasi po nung bago po yung COVID, Yes. ang tourism natin nagko-contribute po to ng halos 13% to the GDP. Mataas po yun. Mas mataas nga po yun sa agriculture. Yes. Yan. So malaking bagay po yun. Bumaba po siya nitong 2022, kumbaga nag-negative siya ng 2020, medyo konting konting-konti lang ng 2022. Noong 2021, ito pong 2022 nakita natin 6%. Yung kanyang contribution sa GDP. So parang less than half pa nga, no. So malaki pa talaga yung pwedeng maging growth nitong sector na to. Oo. So talagang dito tayo, ito yung isa sa mga lalo nating pagbubutihin. Yusek, nabanggit mo din, no, doon sa isa sa mga nabasa natin sa isang briefing na mukhang isa sa mga pagtutuunan natin ay yung potential ng blue economy. Pwede ba natin ipaliwanag ito, Yusek? Opo. Pero bago yan, kompletuhin ko lang din yung construction pala, no? Sige po, Yusek. Yung construction, yeah. Sige po. Yung construction kasi, dahil alam niyo naman po nitong mga nakaraang 1.5 years, talaga pong naging busy po ang ating mga construction-related agencies, pati na po ang NEDA board. Si Presidente po ang laging nagpe-preside sa NEDA board. Marami na pong mga na-approve, no, na for yung sa mga appraisal, detailed engineering. So malaki po ang namin, ang tiwala namin na this one will also bring about, magiging growth driver po talaga itong construction. Pati na rin yung flagship project ng yung pambansang pabahay. Yung pong tungkol sa blue economy, actually matagal na rin po natin tong dati pa nung ina-advocate, no. So maganda nga ngayon na ibabalik siya. Kasi
ito po yung mga ano, yung syempre kasama yung ocean. Yes. Tapos, yung po mga nasa shore, na alam naman po natin, related din po to sa tourism. Kasi ito po yung mga beach resorts natin, yung mga diving spots natin, pati na po yung ano, yung mga maritime transport, yun na po yung gumagamit. Now, kailangan po kasi ito, magkaroon talaga ng comprehensive na framework, no? Kasi marami sila nag-share dun sa ano doon sa resource, no, yung ocean na 'yon. Yes. Na dapat mapanatili nila na blue. Yan. Mapanatili nila na maayos para babalik yung mga turista, babalik magaganahan yung mga nag-scuba dive sa atin na may nakikita. Pero at the same time, sige, tuloy pa rin yung ano, yung marine transport natin. Tapos nakikita natin din na magiging may potential din siya sa ano sa pag ano ng energy. Yes. Yung mga wind na ano, kasi marami na pong technology ngayon na yung mga windmills. Yes. Dati meron tayo sa Ilocos Norte na sa shore ano. Pero sa ibang bansa nandun siya mismo sa ano sa ocean. Kasi nga po no. Sayang din naman kasi Yusek ano dahil nakikita nga natin isa ang Pilipinas sa may parang longest coastlines, 'di ba, sa buong mundo. Right. So parang talagang napapanahon nga itong nabanggit ninyo na blue economy, no? Para umpisahan na natin ano, una muna pangalagaan 'to para mas makakapag-produce talaga siya ng ano, contribution to the GDP. Oo. Sa tourism, pwedeng yung tinatawag nilang ocean tourism, ano? Yes. Oo. Tapos may mga nagsasabi pa nga na dapat daw ay magsagawa na rin tayo na parang kahit mga local na mga cruise ship, parang gano'n, no? Maliliit na cruise dito sa mga katubigan natin, di ba, sa Pilipinas. Tama yan. Oo. Pagdagaling lang namin ng Tacloban, meron na palang nagko-cruise doon sa ilalim ng San Manico Bridge. Okay. Kasi ang ganda ng site, lalo na pag gabi may light sila doon, no. Pero ang problema parang iisa lang yata So pwede pang madagdagan, Oo no. nga po. Ang laki pa ng potential. Yun nga, yung potential niya talaga, no? Kasi, Yusek, sa ibang mga bansa, nabasa pala natin na talagang nakasama doon sa kanilang development strategies, yung mga, itong blue economy, yung mga ocean tourism, tapos yung pati yung sa mga culinary nila, nakasama pala doon sa kanilang mga parang strategiya at mga policy. So yun nga, no, Yusek, paano yun? Siyempre, kung pupunta tayo sa ganito, meron po ba tayong mga polisiya na magbabantay o magtutulong dito po sa ganitong kalakaran? Actually, may proposal na po si Senator Loren, no, para dito sa blue economy. Kasi kailangan po natin talaga ng ayusin muna yung governance na structure nito, no. Kasi nga iba-ibang munisipyo po to, parang sharing the same, ocean resource. Tapos kunwari, kung ano yung ginagawa nung let's say yung mga nasa taas na barangay, with respect to their waste management, yung mga water nila, makakaapekto yun dun sa baba, diba? So dapat talaga iayos natin itong mga institutional arrangements na to. At kailangan talaga yung sinasabi namin integrated coastal water resource management plan. Actually, meron na rin pong fina-formulate ang DNR dito. Pero para maging mas effective siya, isama na natin ultimo yung mga businesses na nandun nga sa may coast. Yeah. So hindi lang yung kasi parang usually mga mga bantay dagat, mga ganun. Pero dapat kasama talaga yung mga all the other barangays na feeding into the yung dun nga sa blue economy na yun. Oo, at saka paano yung Yusek? Siyempre may mga mangingisda din tayo dun sa mga lugar na yon. So dapat hindi rin sila mawawalan ng pagkakakitaan kahit maano natin yun Yes. Tama. Actually kasama talaga sila sa blue economy. So dapat talaga may may delineation ba? Opo. Yun na nga diba, po. Yun. Dapat dito hindi pupunta yung mga malalaking barko, mga ganyan tipo.
yun nga po, no, dapat medyo alagaan din natin yung ating mga mangingisda na nandun, na meron doon sa mga lugar na yon. Pero yung nabanggit po ninyo kanina nga, yung mga construction, ano, kasi isa doon sa mga laging naririnig natin, lalo sa mga turista, yung mga foreign tourists natin, ano, na yung mga kanilang travel experience, lalo na yung sa mga airport at iba pang mga port, no, yung mga sa mga ano natin. So, kumusta po yung ano, meron po ba tayong mga inaasahan na development na talagang tututukan natin ngayong 2024 dito? Mhm. Opo, actually, marami na rin po tayong mga airport na i-construct, no? Pero ang kailangan po ngayon, yung iba, expansion, yung iba, ayusin po yung, ano, yung maintenance, no? Yan. So, tulad yung, ano, yung sa NAIA natin, ayusin ang maintenance, tapos, yun nga pong sa Lagundingan, kunwari sa Cagayan de Oro, maintenance po din po ang, ano, ang kailangan doon, yung sa Bohol. Kumbaga, meron ng mga, nandun naman na yung infrastructure, pero mukhang kailangan ano, mas ayusin pa. No? So, ito po, mga naka-line up po itong mga to. Actually, iaano nga pa to, pang public-private partnership po ito. PPP. So, naka-line up na po yan itong 2024. Actually, baka nga mauna po itong sana dito sa NAIA this year. So at least yun, masasabi natin na yeah, they have magiging maganda ang kanilang travel experience po. Kasi ang ating Pangulo din, isa rin ito sa mga isinusulong, Yusek, di ba, yung ating turismo. Kasi nga dahil dun sa malaking na iaambag dito sa ating ekonomiya. So, Yusek, bago namin kayo bitiwan, sa tingin mo po ngayong 2024, medyo maliwanag ba yung ating magiging pupuntahan para dun sa pagpapalakas ng ating GDP o yung ating growth rate? Ay, opo. Actually, nag-report na po kami kay President nung pong January 26, yung Philippine Development Report, no? Nailahad namin sa kanya ano yung naging accomplishment na yung sinabi natin sa PDP, ano yung mga nagawa. Tapos pati na rin po yung lessons learned. So, itong over the next few days, i-discuss po to ng mas malalim sa mga interagency committees, mga NEDA board committees po, para lahat ng mga ahensya, again, nakatutok ulit tayo sa ano yung target natin for this year. No? At least 6.5% po ang gusto natin na maging growth target natin this year. So, ano po, malaki po ang aming, kasi nakikita namin malaki ang commitment ng lahat ng ahensya at syempre po si Pangulo, malaki po yung, yung kanyang, yung directive na sinasabi niya na kailangan nating i-deliver itong mga ito. Okay. Yusek, yun po muna bago namin kayo talaga pasalamatan. Siguro yung mensahe po natin sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga tagapakinig natin ngayon, tagapanood sa ating FB live streaming na medyo, alam nyo, nalungkot dun sa na balitaan nila from PSA, no, na pagbagal ng ating growth rate. So ano po yung gusto ninyong ibigay na mensahe sa kanila, Yusek? Yes, maraming salamat po sa pagkakataong ito at makakaasa po ang ating mga kababayan na we are committed to the targets na sinat natin sa PDP, no? Hindi lang po yung growth, kundi pati po yung mga tinatawag namin na social targets, yung pong sa unemployment, yung pong sa poverty, lahat po 'to binabantayan natin. At alam namin na itong growth is really one means, no, para ma-meet natin yung ating mga iba pang targets. And for this year and going forward, we have taken stock po of the lessons learned. Marami pong naging accomplishments, pero marami rin po kami nakitang na pwede pang maging room for growth. At committed naman po ang ating pamahalaan na making sure na this year magiging it will be a better year for all of us. Ayun, nako. Yusek, maraming salamat po sa oras ninyo. Alam ko, dapat medyo nagpapahinga kayo ngayong araw ng Sabado. Pero nakuha namin yung oras ninyo. Maraming salamat po ulit, Yusek.
wala pong anuman at mabuhay po tayong lahat. Thank you. Okay po. Maraming salamat kay Undersecretary Rosemary Edilion ng National Economic and Development Authority. Magbabalik po ang ating programang Usap-Usapan pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naghuhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan. Sa second half po ng ating programa, pag-uusapan naman natin, matagal na rin po itong nagiging problema. Kaya lang gusto nating alamin ngayong umaga sa isang eksperto kasi sinabi ng Pag-asa na hindi lamang yung mga mga meteorological factors na kung hirap ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbaha dito sa Metro Manila, yung malawakang pagbaha, malalaking pagbabaha. At isa sa itinuturo dito yung tinatawag nila na urbanization o yung rapid urbanization. Kaya ito yung itatanong natin sa ating second guest sa second half ng ating programa. Matagal na nating naririnig itong pangalan na ito. Sikat na sikat talaga yung pangalan na ito. Principal Architect, Urban Planner and Founder, Managing Partner ng Palafox Associates at Presidente ng Palafox Architecture Group. Kasama po natin ngayong umaga si Architect Felino June A. Palafox Jr. Architect Palafox, maganda umaga po. Magandang umaga po. Thanks for inviting me here. Okay. Sir, ayun, kanina nabanggit natin, walang kamatayang problema sa pagbaha dito sa Metro Manila. Yung ating tatalakayin at sabi ng Pag-asa, hindi lamang yung mga factors ng mga malalakas na pag-ulan, kundi isa sa mga itinuturo nila yung urbanisasyon dito sa Metro Manila. Pero bago natin tanong yung mga kung ano yung mga nagiging epekto. Doon sa mga nakikinig sa atin, Architect Palafox, paliwanag ano ba yung urbanisasyon na yan o yung rapid urbanization?
Thank you po. Hindi dapat nagbabaha even with rapid urbanization. Sa Netherlands, sa Holland, mababa pa sila sa sea level. Pero hindi nagbabaha kasi ginagawa nila mga drainage system, flood control system. Yung after 2009 Ondoy, I gave already 145 recommendations of government. Mhm. And remind ko na let's not blame God for the flooding. Mhm. Hindi ginawa yung mga infrastructure na gawa pa na proposed pa in the 70s. Mhm. Like yung dredging ng Laguna Lake. Si under President GMA, in-approve niya dredging ng Laguna Lake. Succeeding administration, financial yung kontrata. And then yung Parañaque Spillway, 1974 pa yan. Kasi ginawa yung Mangan Floodway, dapat kasabay ng Parañaque Spillway. Nangyari doon, yung Mangan Floodway, dinivert ang floodwaters towards Laguna Lake para ma-protect yung Metro Manila. Hindi naman ginawa yung spillway. Kaya sinabi ko after Ondoy, sabi ko, Laguna Lake is like a toilet without a flush. Or a big bathtub without a flush. Mm-mm. Yung nangyari, 4,600 cubic meters ang bumagsak sa kabundukan na kinalbo na rin. And ang capacity ng Pasig River for the outflow ng floodwaters sa West Manila Bay, 600 cubic meters per second lang. Ang bumagsak, if I remember it right, 4,600 cubic meters ang bumaba. Mhm. So napunta yung 4,000 cubic meters per second. Mhm. Binaha ang 80,000 hectares of urban land in Metro Manila, especially Marikina Valley and the surroundings of Laguna Lake. Mhm. So, Mhm. alam nyo, ang 80,000 hectares of urban land, mas malaki pa sa Singapore. 71,000 hectares sa Singapore. Mm-mm. Napagpadala ko, whoever is the president, administration, 145 stations after Ondoy. Aha. Oo. Kasi nga, Architect Palafox, yung mga iba nating kababayan, ano ba yung urbanisasyon na yan? Ito po yung gusto nilang malaman. Kasi, yun nga, ito yung itinuturo ng Pag-asa. So, sabi niyo po kanina sa Netherlands, sa iba pa mga lugar, okay naman, no? Kahit na umuunlad yung kanilang lugar. Pero, ano po yung, ibig sabihin yung urbanization, ay ito yung pag-unlad ng bawat lugar sa isang bansa, ano? Ang 2050, we need 100 new cities. Kundi yung mga cities ngayon, they will become as worse is not bad than Metro Manila. Mhm. Infrastructure natin, ginagawa ng mga kalye. Mm-mm. Walang drainage sa ilalim. Mhm. Thank criteria, nasabihan ko nung Secretary President Singson, undersize yung mga pipes natin. Kasi ibang bansa, 100-year return ng big typhoons. Nangyayari ngayon, yung 100 years, every other year na super typhoons. Ang drainage system natin, substandard ang design criteria. Okay. Good for 25-year return lang, not Mm-mm. for 100 years. Kasi 100 years, it can happen tomorrow, it can happen 99 years from now. Mhm. Mhm. Mali yung disenyo. Aha. Kasi yan, urbanization, pag-convert ng mga subdivision, Mhm. let's say for Bonifacio. Mhm. Dati yan, military camp. So, grass, mostly yan grass. So, yung rainwater nag-percolate to the ground. So, yung runoff water, dahil marami konkreto na, bumababa sa lower areas ng Metro Manila. Mhm. Kaya, and then, green infrastructure din. Dapat yung kinalbo na kabundukan. Mhm. Massive tree planting talaga. Mhm. And sinasabi ko nga, with climate change, siguro, even along Pasig River, magbabaha ng 1.5 meters high. So, Aha. hindi lang dapat ginagawa yung magandang sidewalk, walkway, but dapat itaas na. Mhm. Sa pinalit Mhm. ng mga sidewalk natin, may drainage pipe and sewerage pipe. Mhm. Mhm. Alam mo natin yan, alam mo, may ginawa kami sa Khartoum, along River Nile, Mhm. 500-year return. Aha. Dito, 25 years na ang design natin. Aha. Walang talaga. I think sa Netherlands, 1,000-year return. Sa atin, 25 years na. Mhm. Mhm. So ganun. So ibig sabihin po talaga, Architect, kailangan maayos yung pagpaplano para dun sa isang umuunlad na lugar. So nagkakaroon tayo ng problema kapag hindi nga maayos yung pagpaplano natin sa isang lugar, ano? Kasi sabi nga nila, lalo na daw dun sa mga maliliit na lugar, like for example, yung sa mga munisipalidad, parang umuunlad sila, nagkakaroon sila ng urbanisasyon doon, pero hindi nagiging, yung target nila ay hindi naging maayos, no? Yung pagpaplano. Katulad nga nung sinabi ninyo na dapat mga ilang years, no? Ang kakayanin. Like for example, yung mga drainage system, at saka nagiging problema din po,
architect, yung mga informal settlement, ano? Aha. Kasi pag nag-design kami ng cities, we project the population. Hindi lang in 3 years, but in 50 years, mga gano'n. Para prepare. Yung Philippine Development Plan nga, Aha. 2028, I'm fortunate na I was hired by Asian Development Bank para tumulong sa pagpaplano. Na-share ko doon na there are more than 30 modes of transportation, more than 20 kinds of infrastructure. Sa development planning natin, mga 10 lang. May kulang pati sa transportation, pati sa infrastructure. And mga pinaplano namin na private sector especially, we look 100-year flooding and design ng flood control. And we cannot stop urbanization na. Yes. By 2050, as I said, 100 new cities. Naku, Urban architect, population natin will be Okay. 70%. Architect, saglit lang po medyo nasa linya na po yata natin si Pangulong Marcos, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang speech. So narito po ang ating Pangulo mula sa Candaba, Pampanga. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Sasaka at ang ating mga kasamahan sa pamahalaan at lahat ng bisita na dumating ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagtitipon-tipon po tayo ngayong araw dito sa Candaba, Pampanga upang makiisa sa pag-aani ng palay. Inaasahan natin na ang okasyong ito ay magsisilbing hudyat sa patuloy na paglago, hindi lamang ng industriya ng palay, kundi maging sa buong sektor ng agrikultura sa susunod na mga buwan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kahangahangang tagumpay ng ating sektor ng agrikultura noong nakaraang taon. Dahil sa ating sama-samang pagsisikap, nagtamo tayo ng tala ng ani noong 2023 na umabot sa mahigit 20 milyong metric ton ng palay. Ito ay nagpapakita ng 1.5%, 1.5% na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag na mahigit na 300,000 tonelada ng palay ang inaidagdag sa nakaraang taon. Ang pamamahagi ng mas magandang uri ng binhi at pagbibigay ng malawakang suporta sa pataba ay siyang nagbunga ng positibong resulta na ito. Sumasailalim po rito sa walang sawang dedikasyon ng ating mga magsasaka at sa matagumpay na pagpapaganap ng mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Ngunit, habang tayo ay nagdiriwang ng ating tagumpay, mahalaga rin na kilalanin natin ang mga hamon ng ating haharapin. Andiyan po ang El Nino. Na kasalukuyan nagdudulot ng malawakang pinsala at perwisyo sa ating mga pananim at sa ating mga magsasaka. Inaasahan nating titindi pa ito hanggang sa susunod na buwan ng Pebrero. Tinatayag aabot po ng hanggang Hunyo nitong taon at patuloy na magdudulot ng malaking banta sa sektor ng agrikultura sa nalalabing buwan ng 2024. Gayunpaman, hindi tayo natatakot, sa halip buong loob at lakas at sama-sama nating haharapin ang El Nino. Noong kami ay papunta rito, napapag-usapan namin ni Secretary Laurel ang lahat ng paano yung mga bagong sistema. Galing po kami sa Vietnam. At ang Vietnam, napakalaki po ng ani. Doon tayo bumibili pag nag-i-import tayo. Pag napipilitan para mag-import, karamihan ng importation natin galing sa Vietnam. Kaya nung pumunta kami ron, nauna si Secretary Kiko at pinuntahan niya, iniikot niya yung kanilang mga sakahan at para makita naman kung paano nila ginagawa na ganun kalaki ang kanilang inaani. Kaya nung papunta kami rito, napapag-usapan namin kung paano dadagdagan ang patubig. Hindi lamang dito sa Candaba, sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Dahil alam naman natin, kayo mga magsasaka, na naunawaan na niyo ito na mabuti,
na talaga naman, basta't bigas ang pinag-uusapan, basta palay ang pinag-uusapan, ang patubig, ang talagang pampaganda para lahat ng lugar na tree croppings na. Hindi lamang doon sa yung mga rain-fed ngayon, 2 croppings lang. Dito mabuti may 3 croppings na kayo. At ang sikreto talaga dyan, ang susi talaga dyan ay yung patubig. Kaya tinitignan po namin yung mga sistema na ginagawa. Palagay ko susubukan natin yung solar powered irrigation. Lalagay po tayo ng solar, tapos yun ang gagamitin na kuryente para sa mga bomba. At hindi naman tinitignan namin makakatulong kagad ito dahil ang ini-import natin siguro mga 3.5 million tons sa bawat taon. Kung mabuo namin itong aming pinaplano ay lalaki ang ani natin dahil yung irrigation area 180,000 hectares more or less ang madadagdagan sa irrigable land at makakapag third cropping mga 1.2 million tons pag nabuo na natin. Ngunit magsisimulan pa lang natin. Ngunit yan talaga ang sagot sa ating mga nagiging problema. Hindi lamang sa bagyo, hindi lamang sa mga El Nino, kung hindi pati na sa pag-transport ng ating mga ani. At napag-usapan din namin pati mga puerto para hindi na malayo ang pinupuntahan, hindi na malayo para makapag-transport ng inyong sinaka. Kaya't yan po ang aming mga pinaplano upang pagandahin pa ang sitwasyon natin sa sektor ng agrikultura. Patuloy natin palakasin at pag-ibayuhin ang mga tulong para sa mga apektadong lugar at mamamayan. Ilan sa mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng climate risk assessment para sa mga nasalantang pamayanan. Kayo mga magsasaka, ramdam na ramdam ninyo yung tinatawag na climate change. Kaya kailangan natin, pag-aralan natin na mabuti, kung mayroong mga ibang variety na pinag-aaralan na baka maaring gamitin kapag masyadong malakas pagka nabagyo, kapag masyadong malakas ang ulan, kapag naman walang ulan, naasa tayo sa ating irrigation. Patuloy din nating isinusulong ang mga infrastrukturang magpapatatag sa ating mga sakahan sa panahon ng kalamidad. Kasabay din dito ang pagbibigay sa mga mangingisda at magsasaka ang mga paalaala at maagang babala upang maiwasan ang matinding pinsala sa mga pananim. Ngayong taon, palalawakin din natin ang patubig para sa mga sakahan ng pamamagitan ng Philippine. Ito yung sinasabi ko, Philippine Solar Irrigation Project, na mga small-scale irrigation project upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka. Ito po, yung bawat isang unit ay makakapagpatubig ng 20 hektarya. At sa ganun, siguro mag-aano tayo ng maglalagay tayo, libo-libo itong aming pinaplanong na ilalagay. At iniisip na nga namin kung paano sa budget, kung saan kukunin. At lahat ng tinatawag na supply chain, kung saan ang dinadaanan, pag inaanin ninyo, sasakay nyo, pati yung processing. Nakita naman natin dito, ang ganda-ganda ng rice field ninyo. Pero wala kayong processing. Kaya Bulacan pa yata pinapadala, no? Kaya yun ang dapat natin iunahin din, ang mechanization para dito na kayo mag-processing. Ang pinagbibili ninyo bigas na, hindi na palay. At nasa sa inyo, yung counting kita ay may iwan dito sa Candaba, may iwan dito sa Pampanga, hindi na mapupunta sa ibang lugar. Kaya
Ganyan ang aming ginagawa dahil small scale. Marami naman tayong mga halimbawa na nakita sa iba't ibang bansa na maaari nating gayahin na bagay naman sa Pilipinas. Ito yung mga bagay-bagay na yan. At bukod pa rito, naglaan tayo ng 31 bilyong piso sa ilalim ng National Rice Program para sa taong 2024 upang pag-ibayuhin ang ating mga programa tulad ng production support, extension services, research and development, at syempre yung irrigation network services. Patuloy rin natin gagamitin ang pondo mula sa Rice Competitive Enhancement Fund upang palakasin ang hanay ng ating mga manggagawa at magsasaka. Malaking bahagi ng pondong ito ay gagamitin sa pamamahagi ng makinarya tulad ng tiller, tractor, seeder, thresher, rice planter, reaper, dryer, at marami pang iba. Naglaan din tayo ng pondo para sa pagbibigay ng dagdag na puhunan para sa ating mga magsasaka. Ito ay pangangisawaan ng Land Bank of the Philippines at ang DBP, Development Bank of the Philippines. At sa pangunguna naman ng PhilMet, PhilRice, Agricultural Training Institute at TESDA, patitibayin natin ang kasanayan ng ating mga Pilipino sa modernong pagsasaka. Sa aming palagay, sa mga hakbang ito, naniniwala naman kami na makakamit natin hindi lamang ang pag-angat ng antas ng buhay ng mga magsasaka, kundi pati na rin ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Sa ating mga minamahal na nagsasaka, ang inyong dedikasyon, sakripisyo at sipag ay tunay na nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang inyong mga kamay na masigasig na nagbubungkal ng lupang inyong sinasaka, ang siyang nagbibigay ng buhay at sigla sa ating sambayanan. At ang bawat butil ng palay na inyong tinatanim ay siyang tutubo at magsisilbing haligi ng ating mas matatag at mas masaganang bukas. Kaya asahan ninyo na sasamahan kayo ng ating pamahalaan sa inyong pagsisikap nang makamit ninyo ang lahat ng inyong mithiin at mga pangarap. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas, kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Mabuhay kayong mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Okay, Ben, Yes. yan ang naging ni Pangulo Marcos. Ang magandang sinabi dito kay Pangulo Marcos, yung tinatawag na Philippine Solar Irrigation Project. At ang layunin nito ay para mapataas yung produksyon at siyempre yung kita ng mga magsasaka. At ang pagkakabanggit dito ng Pangulo doon sa isang solar irrigation ay kakayang yung isang unit kayang makapagpatubig ng 20 hektarya. Kaya malaking tulong ito, Ben, sa ating mga magsasaka. At ang pagkakabanggit ng Pangulo kanina, ito ay ilalagay sa buong bansa. Libo-libong mga Philippine Solar irrigation equipment yung kanilang ikakalat dito sa ating bansa. Okay. Kaya malaking pakinabang talaga ito sa ating mga magsasaka, Ben. Lalo na ngayon na di ba, maaring maka-apekto yung El Nino. Iyon din ang binabanggit ng Pangulong Marcos, Ben, kanina. Sabi niya, sama-sama natin haharapin ang El Nino at baka mas tumindi pa yung ating nararamdaman. Actually, nararamdaman na natin ngayon eh. Daman nga lang at hindi lang siguro natin gaanong iniinda kasi medyo malamig pa eh. Oo nga. Oo nga. Tama ka dyan. May amihan pa. May amihan pa. Pero pagka naramdaman na natin yung singaw ng init, Totoo. masasabi natin talaga, eto na, yung El Nino. Yes. Okay. Oo. Then, yan muna. Akin lang sa mga ring bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. Ito yung maganda, Philippine Solar Irrigation Project na ipakakalat sa buong bansa. Wala pa rin dito sa may gawin ng Candaba, lalawigan ng Pampanga, Alvin Baltazar para sa Radyo Pilipinas.
Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, maraming salamat kay Alvin Baltazar mula dyan sa Candaba, Pampanga. Nako, maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig sa ating programang Usap-Usapan. At syempre salamat sa mga nakasama natin sa technical side kay Ronnie Bumatayo at kay Ren Bergavera. Ayan. At sa ating production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Ako po si Ven Blones. Maraming salamat po muli. Maganda umaga. Antabayanan ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng ating kasama na si AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang